exalt your holy name on high. Nais ko'y purihin ka, sabihin na mahal kita. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Jesus. Amen. Tunay nga, Lord God. Salamat po, Panginoon. Kami, Lord God, ay narito. Kasama po ang aking mga kapatid, ang iyo pong mga anak, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ikaw, Lord God, ay nakatingin sa bawat isa sa amin kung nasaan man. Ang bawat isa, Lord God, pagkanain mo ang bawat lugar, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy ka namin itinataas. Mahal ka po namin, Panginoong Jesus, ngayong umagang ito na lamang po namin bigyan ng mataas na pagpaparangal at kapurihan, Panginoon Lord God. Amen and amen. Ayan po, tayo po mag-umpisa na. Ayan. Ang akin pong title ay The Vessel Matters. Ayan, napakahalaga po pala talaga nito. The Vessel Matters. Ayan po. At talaga naman lagi natin itong naririnig at nauunawaan natin na tayo po ay mga vessel. Ano po? Tayo po ay vessel po ng kaharian ng Diyos, ng Panginoon. Ano po? At kasi tayo po yung mga ginagamit po. Ano. So, ang aking pong teksto ay mula po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Sabi po dito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Napakaganda po ng tekstong ito. At ito po ay isang powerful na statement and letter po ni Apostle Pablo po sa iglesia po sa Corinthians. So dito po kung mababasa po natin at patuloy na mababaybay po, simula po doon sa chapter 4, ipinaliwanag po niya doon na ang ministeryo po ay hindi po galing sa sariling lakas. Kasi ito po ay isinulat niya para po doon sa iglesia po sa Corinthians So yung time na yun kasi talagang tumitingin sila sa mga powerful, sa mga matataas, matataas ang status po. So at ipinaliwanag rin po sa chapter 4 na ang liwanag po ng ebanghelyo ay galing sa Diyos. At ipinaliwanag din po na may kahinaan ang tao pero may kapangyarihan ang Diyos. So sa chapter 4 po, tatlo po ang tinatakel doon, which is yung ministeryo ay hindi galing sa sariling lakas. At yung light ay yun po yung good news na galing po sa ating pong Panginoon. At may kahinaan po ang tao, pero may kapangyarihan ang Diyos. Kaya po nung dumating na po tayo sa verse 7 ng chapter 4, ito po yung time na nasa gitna na po ng tension. So ipinapakita po niya dito napaka-bold, napakatapang po ni Apostol Pablo. Grabe po. Tama lang po sa kanya yung kanyang past. Kung sino po siya dati, di ba siya isang tumutuligsa, at talagang pinapatay niya yung mga mananampalataya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, ganun din siya, mas nadoble yung kanyang katapangan, kaya lang po ay naging mabuting layunin na po, nasa layunin na po ng Panginoon. So sa verse 7, grabe po yung tension na nangyari dito, ito po yung ipinakita niya yung kahinaan ng tao versus po sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, nagbigay siya ng symbols na sabi niya, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual, yung kayamanan po na tinutukoy po dito, ito po yung ebanghelyo, which is the good news. Ito po yung hawak-hawak natin, ito po yung ating patuloy na kinakain araw-araw. Wala po dito sa platform na ito na hindi
pagbasa, hindi nakakarinig ng good news, lahat po tayo ano po. Ito po yung kayamanan natin, yung good news po, yung ebanghelyo, kayamanan po ito ano. So, ipinakita rin po yung presensya at katotohanan ni Kristo at yung liwanag ng kaligtasan. So, hindi ito yung material, ito ay spiritual treasure na sinasabi. Kasi kung titingnan mo ano, bakit kapag ang tao nalaman ang good news, gumaganda ang buhay niya at nagiging payapa, nagiging masagana. Kasi yun yung treasure talaga, spiritual treasure na sinasabi. At pinakita rin dito yung jars of clay na kung saan sabi niya, ano, tayo daw po, yung mga pinagkalooban ng spiritual, kayamanang spiritual ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. So, ibig sabihin po, ito po yung sinasabing sisidlang lupa. So, sa panahon po ni Pablo, yung jars of clay po, kaya po ginamit niya yun kasi nga talagang gusto niyang ipakita doon sa mga religious leaders doon na nung panahon po kasi na yun, yung jars of clay, ito yung murang lalagyan lang, yung madaling mabasag. Yung ordinaryo po ba, hindi siya espesyal. Ano? So, ibig sabihin, ipinakita dito na yung tayo ay marupok, ano, mahina at hindi perpekto. Pero yung tension dito ay ah, um, ginagamit ng Panginoon ang mga tao na hindi perpekto. Ano po, hindi nilagay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa perfect na tao. Hindi niya inilagay yun sa mga mayayabang, ano po, sa mga masyadong akala nila ay sa kanila na nagmumula ang lahat, di ba? So dito, ipinapakita dito na ang pinaka-core, may dakilang laman, yung treasure na sinasabi. Pero, nasaan yung treasure? Yung treasure po ay nasa mahina na lalagyan, which is vessel. Sino dito ang ginamit ng Panginoon na walang kahinaan? Diba lahat tayo may kahinaan tayo? Amen. So bakit ganoon? Bakit yung pinakang treasure ay inilagay sa mahina na lalagyan? Sabi doon sa jars of clay, yung palayok na gawa sa putik, bakit doon? Bakit ganito? Ibig sabihin, upang ang kahigitan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at hindi mula sa atin. Yun yung sinabi dun sa pinakang huli. Ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. So, hindi inilagay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa perfect na tao. At lalong hindi niya ilalagay yun sa iyo para maging mayabang tayo. Para luminaw sa atin na tayo ang source. Ano po? So dito, ang layunin po dito ni Apostol Pablo, kaya po niya sinulat ito upang ipakita na ang kahinaan niya ay hindi hadlang sa ministry. So lahat tayo, ano po, kung ang ibang naririto ay sinasabi na hindi nila kaya po ano. So dito, ang layunin din ni Apostol Pablo na patunayan na ang Diyos ang gumagawa at hindi siya. So bakit mo iisipin na hindi mo kaya, hindi naman ikaw ang gagawa? Di po ba? So dito, yung historical, cultural background po dito sa Corinto kasi, mahilig sila sa mga, yung matataas na status, yung mataas ang taas ng tingin nila sa mga malalakas at matatalino, yung mga makapangyarihan. Kaya po, ito ay kontra cultural ang mensahe na ang Diyos ay kumikilos sa atin, which is dala-dala naman din natin sa kultura natin dito, di po ba? Talaga rin namang naranasan nyo na ba yun? Ewan ko po ha. Kahit naman sa church, di po ba? Minsan makikita natin na ano na naibibigay sa mga mas may kakayanan, mas malalaking magbigay, mag-donate, di po ba? Kahit saan namang establishment, ibinibigay yung ano yung pinakang mataas sa pabor, di po ba sa kanila eh. So dito gustong gibain ni Apostol Pablo yung mindset na yon. Kaya po niya isinulat ito. Ano po, at tayo rin, ano, dapat tayo maging aware din, maging aware. So sa umaga pong ito, ano, nais ko pong itanong na the vessel matters. So kung ikaw ay naniniwala na mahalaga ang vessel, ngayong umagang ito ay gusto ko po na magtanong na anong klaseng vessel ka ngayon? Alam mo yan? Anong laman ng sisidlan mo ngayong umagang ito? Ano yung laman na puwedeng magiging daluyan mo sa iba, idadaloy mo sa iba? Ang vessel mo ba ngayon, ang sisidlan mo ba ngayon ay punong-puno ka ba ng worry? Pagising mo pa lang nagwo-worry ka na,
Punong-puno ka na ba ng kabisihan na ang dami mong pagising mo? Ako may gising ako ganyan eh. Pagising ko pa lang ako, maglalaba ako, napakarami kong lalaban ngayon. Alam niyo yun? At kung tayo pagising pa lang natin ay yung sisidlan na laman natin, yung laman ng ating sisidlan ay hindi na siya angkop or hindi na siya akma sa layunin ng Diyos sa'yo sa buong maghapon, 'di ba? Yan ang mangyayari sa iyo. Kumbaga parang yan ang mama-manifest mo sa buong maghapon. Kung ikaw ay punong-puno ng worry, hindi talagang magwo-worry ka sa buong maghapon. Ano po? Kaya nga ang Panginoon concern niyan hindi lamang dun sa kung ano yung ilalagay niya, kundi yung kung sino yung paglalagyan. Doon talaga concern ang atin pong Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil tinawag po tayo na vessel po ng kanyang salita. Ano po? So dito po makita po natin ano. Doon sa teksto po na binasa ko sa 2 Corinto chapter 4 verse 7. Ipinapakita po doon na hindi lang ang laman ang mahalaga, pati ang sisidlan. 'Di ba? Hindi lang laman ang mahalaga, pati ang sisidlan. Sa spiritual life natin lalo na ano, madalas po gusto natin talaga naman ang blessing. Kahit nga sa ipagpe-pray ka, 'di ba hindi nawawala yung gusto mong ipanalangin ay breakthrough mo, blessing mo, which is tama din naman po ano. Pero dito ano, madalas din ang gusto natin madalas yung anointing. Alam niyo po, at yung purpose, hanap tayo ng purpose. Ano ba talagang purpose ko, Lord? Ang ganyan ano. Pero nakakalimutan natin na ang Diyos ay may concern din sa vessel na gagamitin niya. So, ang Diyos po ay concern sa atin. Kasi tayo yung ginagamit ng Panginoon. So, kaya nga ang tanong ko, anong klaseng sisidlan ang hawak ng Diyos ngayon sa'yo? Anong klaseng sisidlan tayo ngayon? Kung tayo ba ay ititingnan, kung tayo ay bubuksan ng Panginoon yung ating laman, di ba? Ano ang makikita ng Panginoon ngayon sa atin? Ito ba ay makikita yung dami mong agenda na nakalagay doon sa buong maghapon at kahuli-hulihan yung prayer kasi matutulog ka sa gabi? Di ba napakahalaga yun kung anong klaseng sisiglan ang hawak ng Diyos ngayon sa atin? So unang-una, ano po, the vessel matters. Bakit? Bakit mahalaga ang vessel? Ano ba yung vessel na na sinasabi? At sino nga ba yung mga vessel na tinatawag ano po? Ang vessel po, mahalaga po ang vessel kasi po ano po yang ah hindi lang kasi yung ipinagkatiwala ng Diyos ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang lalagyan ng taong pinagkakatiwalaan niya. Yung taong paglalagyan niya nito, yung anointing, yung calling, yung blessing. Ano po? At ibig sabihin, may treasure kapangyarihan at presensya ng Diyos. At may vessel din, tayo yun na ginagamit niya. So, ang effectiveness po kasi ng laman ay naaapektuhan ng kondisyon ng sisidlan. So, sino yung vessel? Ikaw at ako ang vessel. Ano po? Sa Bible, ang vessel ay tumutukoy sa tao na, lalo na po sa mga mananampalataya, yung mga lingkod ng Diyos, tinawag yon para sa layunin niya. So, hindi lang po pastors o leaders, lahat po ng sumusunod sa Diyos ay vessel. Kaya nga po, doon po sa aking tatlong anak, ano po, yung dalawa ko pong anak ay active. Yung isa po ay tuwing umuwi lang dito kasi nag-aaral nga po ano. So nakakasama lang namin siya sa pag-charge. Ngayon po, nung nagkasama-sama kami, may time na parang merong hindi magandang ginawa yung aking pangalawang anak ano po. Ang paliwanag ko sa kanya, sabi ko, anak, ikaw sa inyong tatlo, ikaw ang nakikitaan ko na talagang gagamitin ng Panginoon para sa iyong mga kapatid. So, hindi niya maintindihan. Kaya, sabi ko, ikaw yung vessel talaga na ano. Although vessel din talaga naman mga kapatid mo, pero ramdam ko na yung anak ko na yun may calling. May calling kasi siya, grabe siyang manambahan, grabe siyang, alam mo yung tumugtog ng drums, grabe siyang magbasa ng Biblia, grabe rin siyang umattend ng mga Bible study nila, mga youth Bible study nila. At ang galing din po niyang ng mensahe, mag-deliver ng mensahe. At every time po na palagi po siyang nag-highest honor sa kanilang klase, ano po,
lagi po niyang itinataas ang pangalan ng Panginoon kahit po sa kanyang teacher. Sabi niya, God gave me wisdom. Palagi po niyang sinasabi yun every time nagtatanggap po siya ng certificate dun sa kanilang classroom, even sa stage. At sabi ko nga, ikaw yung kumbaga parang nasa kanya yung may anointing na andun. Kaya sabi ko, wag mong hahayaan na ang laman mo ay makontaminate ng sitwasyon or ng emotions mo. Ganyan kahalaga, ganyan kaseryoso ang inilalagay ng Panginoon sa atin, ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya tayo dapat ready tayo na tanggapin yun. Kasi tayo yung vessel. So sabi ko sa kanya, natutuwa ako at ang lagi kong inaano sa mga anak ko, kung saan kayo dalhin, gagawin niyo yung best job, hindi dahil sa matalino kayo, kundi dahil may Diyos kayo. Sabi ko. Kaya nga, minsan laging patotoo ng anak ko, Mami, sa sobrang pagod ko, hindi na ako nakapag-review yung college ko, na-blackout daw talaga siya, hanggang sa siya daw ay parang malapit nang matapos, wala daw po talaga siyang maisagot. So, sobrang pagod niya kasi nag-OJT po siya sa BIR. Grabe po yung kanyang, tapos pumapasok pa siya, grabe po. Ang sabi niya, nagbibilog-bilog lang daw siya dun sa kanyang paper, tapos habang siya ay nagdadasal, nananalangin siya, nagbibilog-bilog. Hindi niya napansin na yung circle pala na kanyang ginagawa is malaki na. So, doon lang daw siya na-refresh. Talagang alam nyo, doon sa major subject niya, nag-top 2 pa siya. Alam niyo yun? Kaya sabi ko sa kanila, palagi kayong didepende sa Panginoon kahit na kayo bata pa. Kayo ay malaki ang magiging impact nyo. Malaki ang magiging impact nyo. Yun lang naman ang para sa akin, lagi kong sinasabi sa kanila. Kaya every time na sila mananalangin, pinapakinggan ko siya kagaya kagabi. Ilang minutes sila pinapakinggan ko. At sinasabi, kasi sasabihin nila minsan pag tinatamad sila, Mami, sa isip na lang, no, gusto kong mapakinggan kung paano sila manalangin, kung paano sila mag-deliver ng prayer. So, kasi yun yung foundation nila yun yung tamang magiging pundasyon nila kung paano makipag-communicate at maging, alam mo yun, matupad niya yung layunin ng Panginoon kasi dumidepende talaga. So, ako'y natutuwa sa mga prayer, So, yun. Kaya nga, kapag tayo sensitive tayo sa prayer ng iba, kapag tayo ay laging nakakarinig ng prayer ng iba, kasi ako, gusto kong makarinig ng prayer ng iba. Kaya nga, anong nananalangin si Debs kanina, sobrang appreciated ko. Kaya, Lord, sabi ko, wala na akong kailangang idagdag sa prayer kasi, yun. Alam mo yun, hindi lang naman sa pagbibigay, pagre-release ang pagiging vessel Yun din yung pagtanggap mo dun sa nire-release ng ibang tao. Nagiging daluyan ka rin ng pagpapala sa sarili mo, di ba? So sabi doon, magiging effective tayo depende sa kondisyon ng laman natin, ng sisidlan natin. So tayo ang vessel, So hindi nga lang mga pastor, mga leaders, lahat po tayo, lahat ng ginagamit. Ang vessel po kasi, nagre-represent po yan sa whole person. Hindi lang ito yung panglabas, ito yung kabuuan ng puso mo dapat, ng isip mo, at ng will ng Panginoon, at ng lifestyle mo. So kapag sinabing vessel, ibig sabihin, ikaw bilang buong pagkatao. You are a container of God's purpose. Di ba? Ang Diyos kasi, naglalagay yan ng calling, ng gifts, ng anointing, even yung mensahe na ibibigay natin, i-deliver natin, sa Panginoon po yan ang nagaling. So, tayo po, bilang vessel, tayo lang ang nagdadala nun. Tayo lang ang nag-e-express nun. At tayo ginagamit para maipakita yon. Di po ba? So, kung tayo hindi ready, kung ang sisidla natin ay, kung iba ang laman, so, hindi sa katuparan ang layunin ng Panginoon. So, kapag sabi doon, yung isipin mo yung clay jar na sinabi doon ni Apostol Pablo, kapag inano natin yung characteristic ng clay jar, yung simple marupok, ordinary. Pero kapag nilagyan ng mahalagang bagay yan, nagiging valuable dahil po dun sa inilaman. So, hindi ka mahalaga dahil sa sarili mo lang. Nagiging mahalaga ka dahil sa inilalagay ng Diyos sa'yo. At yun ang pinaka-importante. Why the vessel matters? Kaya nga sabi ko, the vessel matters. Bakit?
So ito yung daluyan kasi ng gawa ng Diyos eh. The vessel matters, ito yung daluyan ng gawa ng Diyos. Ito yung nakikita ng tao sa atin. At ito ang pwedeng maging hadlang o instrumento kung maayos ang vessel, di ba? Malinaw ang daloy. Kung may problema ang vessel, naaapektuhan ang output. Di po ba? Gawa ka ng gawa pero ikaw pala ay isang sisidlan na napunong-puno na ng, alam mo, ng chaos, kaya wala kang output. Kahit na i-range, gaano karami yung iyong ginawa, pero walang output. Hindi nakikita. Alam mo, walang result. So, dito, kung ikaw ang vessel, linisin natin, di ba? Ang puso natin, ngayon pa lang. Baka kasi, sabi ko nga kanina, sige, anong klaseng sisidlan ka ngayon? Kumbaga parang, di ba, kung ano ba yun, emergency, ano ba to? Magsu-surprise visit ang Panginoon. Yan, surprise visit. Di ba, sa mga establishment, may surprise na audit, di ba? May surprise visit. So, ngayong umaga, kung magsu-surprise visit ang Panginoon, anong klaseng vessel ka? Ayan, kaya ang ating pong title is The Vessel Matters. Ayan, ang una ko pong point dito, bakit The Vessel Matters po ang aking pong title dito? Because, ano ba to? The vessel determines the use. Diba? The vessel determines the use. Ang ibig sabihin ng the vessel determines the use ay yung condition mismo ng pinaglalagyan. Yung kalinisan at kahandaan ng isang tao, ito yung nagtatakda kung paano siya magagamit ng Diyos. Kaya nga the vessel determines the use. Na sino dito ang mga mother na talagang nagtatabi ng mga tupperware? Diba? Minsan, yung pinaglagyan ng ice cream, diba? So, nung umuwi yung anak ko, excited, pagbukas ng ref, may ilang nakapatas doon na pinaglagyan ng ice cream. Pero ang laman po nun is yung isda, alam mo yung isdang galunggong, ang laman, pork, di ba, chicken, yung ganyan. Pero sa atin, di ba, the vessel determines the use, ito yung kahandaan ng isang tao, nagtatagda kung paano siya magagamit ng Diyos. Hindi lahat ng sisidlan kasi ay pare-pareho ang gamit. Do you believe po ba? Ayan, mga kapatid ko, naniniwala ba kayo na hindi lahat ng sisidlan ay pare-pareho ang gamit? Sa Biblia, sinabi po dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21, in a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Those who cleanse themselves will be instrument for special purposes. So, ibig sabihin, may sisidlan po para sa ordinary use. May sisidlan naman para sa honorable use. So, hindi lang available ka ang tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan niya kung anong klaseng vessel ka. Kaya nga, paano ka magagamit ng Diyos? The vessel determines the use. Paano ka magagamit ng Diyos sa umagang ito? Ano po? So, condition determines assignment. Kung marumi ang sisidlan, hindi mo ito gagamitin sa mahalagang bagay. Amen? Hindi mo ito gagamitin sa mahalagang bagay kung marumi yung sisidlan. Kung malinis naman at maayos ang isang bagay, anytime, pwede mo siyang gamitin sa espesyal na gamit, espesyal na okasyon. Kasi di ba sabi mo, ay nakakahiya naman, ang dumi-dumi naman yan, nakakahiya sa bisita. Di ba? Ganoon din sa buhay natin. Character affects calling. Kaya nga kung mag-i-special visit ang Panginoon ngayon sa atin, anong sisidlan tayo ngayon? So, integrity affects responsibility. Yun yung sinasabi na condition determines assignment. Yung character mo, naka-apekto yan sa calling mo. Kaya nga kung pagising mo sa umaga, bagnut ka na, di ba? Apektado yan. Kahit pa may pupuntahan kang Bible study, kung bagnut na bagnut ka, o kaya naman paggising mo, galing ka sa pagtulog, paggising mo, antok ka pa din. Paggising mo, lupay-pay ka pa din. Di ba? Apektado yung gagawin mo sa kanyang kaharian. Doon madedetermine, kung anong klaseng nakalagay sa iyo ngayon. So, integrity affects responsibility. Amen. Not
all vessels are used the same way. Sabi ko kanina, hindi pare-pareho. Pero, hindi favoritism ang ginagamit ng Diyos. Ano po ang ginagamit ng Diyos? Na letter F din. Hindi favoritism. Ang Panginoon wala siyang favoritism. Ay ito si Sis Jenna ang galing nitong magfasi, kaya ito palagi ang gagamitin. Hindi. Sabi ko nga, not all vessels are used the same way, kundi fitness ang basehan niya. Fitted ka ba sa bawat gawain at sa bawat inilalagay sa'yo ng Panginoon? When God pour His blessing, fitted ka ba dun sa blessing na yon? When God release His anointing, fitted ka ba dun sa anointing na yon? Diba? Halimbawa, parehong may gift. Pero yung isa, disciplined, yung isa careless. Yung disciplined, ang mas pinagkakatiwalaan ng Diyos. Amen? Kasi, yun yung mas fitted dun sa kanyang gawain. Bakit naman gagamitin ng Panginoon? Bakit magiging daluyan ng Panginoon? Ang isang tao na binigay na nga niya, nilagyan na nga niya ng laman, pero napaka-careless sa ipinagkatiwala sa kanya. Patumanggang mairaos lang ang gawain. Mairaos lang ang pananalangin. Alam niyo yun? Kaya nga tayo bilang vessel, anong klaseng vessel tayo, di ba? So, dito, preparation, yung sa number 1 ko, the vessel determines the use. Preparation precedes promotion. Bago ka gamitin sa mas malaki, aayusin muna ng Diyos ang vessel mo eh. Hindi ka niya ilalagay sa mataas na assignment kung hindi pa kaya ng vessel mo. Diba? Halimbawa, yung sa mga utensils natin sa kusina, may ginagamit para sa tubig, which is yung baso. May baso para sa tubig. May plato para sa pagkain. At may basurahan para sa basura. So, the vessel determines the use. Tanong, pwede bang gamitin ang basurahan para ihain ang pagkain? Hindi, di ba? Kahit gaano kasarap ang pagkain, hindi mo gagamitin ang basurahan para doon ihain. Bakit? Madudumihan lang. Kaya ganyan ka-concern ang Panginoon sa mga vessel na ginagamit niya. Amen? Kapag alam mo yun, yan, hindi lang kasi mahalaga yung laman eh. Mahalaga kung saan ito inilalagay. Kung gusto mo, 'di ba, kung ang puso natin ay puno ng pride, unforgiveness, o yung nagko-compromise tayo, mahihirapan ang Diyos gamitin ka sa holy purpose. Pero kung ikaw ay malinis ang puso, submitted sa Diyos, at willing magpabago, gagawin kanyang vessel for honor. Kaya nga sabi ko, dalawa, the vessel determines the use. Una, for ordinary use and for honorable use. Dalawang tao sa ministry, example, di ba? Parehong magaling magsalita. Parehong may opportunity. Pero yung isa, alam mo yun, bagsak sa character. May hidden sin. At ang kanyang gawain, ginagawa niya, pero hindi siya nakakakitaan ng accountability. Kaya nga sa pagkahayag mo ng salita ng Diyos, unawain natin na may accountability tayo sa lahat ng nakikinig. Hindi lamang na kailangan ko itong gawin kasi ito yung gusto ng Panginoon. Diba? So, yung vessel, yung honorable use, magagamit ka ngayon na pang-special. Amen? So, hindi ang laki ng calling ang problema eh, kundi yung lalim ng preparation ng vessel. So ngayon, dun po sa the vessel determines the use, may challenge question ako doon. Kung gagamitin ka ng Diyos ngayon, anong klaseng sisidlan ang mahahawakan niya sa'yo? Amen. So, proceed po tayo sa pangalawa. Why the vessel matters? And the vessel must be clean. Pangalawa, the vessel must be clean.
Sabi po dun sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Sabi ni David, di ba? So dito, hindi ibinubuhos ng Diyos ang banal na bagay sa maruming sisidlan. Kaya nga dapat tayo ay clean. Nagpapalinis sa Panginoon. Example, kahit gaano kasarap ang tubig, kahit pa-mineral pa yan, kung ang baso ay marumi, di ba, madudumihan din ang laman. Kung ang baso doon sa loob punong-puno ng laman, tapos punong-puno ng dumi, tapos lalagyan mo ng pinakamamahalin na mineral na tubig, di ba? Madudumihan din. Ganoon din po sa buhay natin. Kung ang puso natin ay punong-puno ng dumi, di ba? Ano mang ilalabas mo, madumi din. Galing sa puso lalabas din yung totoo kung ano yung laman ng puso mo. So, kaya nga dito, yung talent na walang purity, corruption yan. Amen? Kahit pa gaano tayo ka-talented, kahit pa gaano ka magsunog ng kilay, pag-aaral ng salita ng Diyos, bali-baligtarin mo man, pag-aralan mo man buong magdamag. Ano po, ang teksto, gamitan mo man ng napakagaganda mga engrandeng mga salita. Ano po? Pero without purity, corruption po ang kalalabasan niyan. That's why the vessel must be clean. Yung calling without character, ano mangyayari niyan? Collapse. Magko-collapse tayo, yung ating spiritual magko-collapse. Amen? Basag ang, mali ang character Ayaw magpalinis ang character Kaya nga, walang ginagamit ng Panginoon na hindi dumaan sa cleansing. Kaya nga ang gustong-gusto ng Panginoon, siya ay mas concerned sa character natin. Amen. Kaysa dun sa magiging title natin. Hindi sapat na may calling ka, kailangan malinis ang puso po natin. Amen. Kasi the vessel must be clean. Ito po ay kung gagamitin ka ng Diyos, kailangan ng buhay mo nililinis. Lalo na po ang puso, ang isip at motibo. Ang hirap Alam mo minsan, may mga kasama ka pero kailangan ikaw ang tumayo. Pero nakikita mo yung mga tao na yun, sila yung parang nagbubulungan sa dati, idinadown ka dati, Ngayon, kung hindi ka laging nagpapalinis sa Panginoon, kahit na gawin mo yung ipinaggagawa sa ng Panginoon, maaapektuhan pa rin ang motibo mo. Ano po? So, hindi ibinubuhos ng Diyos ang banal na bagay sa maruming sisidlan. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if anyone cleanses himself, he will be a vessel for honor. So we must clean ourselves. Ang clean dito ay hindi ibig sabihin na perfect tayo dapat. Hindi po. Ang clean dito na sinasabi, yung repentance, surrender, and dapat nababago ka from glory to glory. Patuloy yung pagbabago Hindi ka mag-i-stop. Patuloy kang nagpapabago sa Panginoon. Bakit? Kasi if the vessel is clean, di ba? Yung cleanliness kasi affects what you carry. Kung marumi yung sisidlan mo, kahit malinis ang laman, madudumihan din. Ganon din po ang salita ng Diyos ay malinis, di po ba? Perfect. Sabi sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita, di ba, ay Diyos. So, di ba, sinabi doon, so ibig sabihin, kung Diyos siya, He is holy, yung salita na atin pong binibitbit, di ba, ay malinis. Pero kung ang puso mo ay may halong bitterness, naapektuhan ng impact. Amen? So, sabi nga, the vessel must be clean. Bakit? God looks at the inside. Hindi lang outward ministry ang tinitingnan ng Diyos. Ano pa po? Mahalaga sa Kanya ang inner condition. Pwede kang active sa church. I'm sure naranasan natin lahat ito. Pwede kang ginagamit sa ministry. Pero pwede rin meron ka namang pride. Meron kang bitterness pa rin.
at may hidden sin ka pa rin. So, kailangan nating magpalinis. Kung tayo yung ginagamit ng Panginoon, di ba? Magpalinis tayo sa Panginoon araw-araw. And cleansing is a process. Hindi yan one time. Ito po ay daily. Hindi yung tinanggap mo yung Panginoon at inulubog ka sa water at tinanggap mo na ang Panginoon bilang Savior mo, ay nalinis ka na ng isang beses lang. Daily po. Bakit? Nasa mundo tayo eh. Amen? Kasama dito sa daily yung confession. Kaya nga ang bilis nating, di ba, makonvict eh. Alam mo yung makapagsalita lang tayo even sa ating mga mahal sa buhay, di ba? Parang sa isip pa lang natin, humihingi na tayo agad ng tawad eh. Yun yung pagpapalinis. Di ba? Confession, repentance, and yung pagbabago ng lifestyle. Kung dati, di ba, ang feeling mo, GGSS ka, alam mo yun, yung gandang-ganda sa sarili na parang ang mahalaga sa iyo ay kung ano yung sinusuot mo, kung ano yung ilalagay mo sa mukha mo, 'di ba? Kung ano yung bit-bit mo na bag, kung gaano kamahal. 'Di ba na iba ngayon eh? 'Di ba? Dahil tayo ay nagpapalinis, yung inner condition natin, yung inner natin sa kaloob-looban nagpapalinis, lumalabas ng pusa yung lahat na sa atin, externally nalilinis din. Kung kailan ka natutong maging simple sa kakagumaganda sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, na ano niyo po yun? At parang ngayon, hinahangad natin maging lifestyle natin mas maging simple. Bakit? Malinis eh. Kapag ang isang tao nalilinis, sumisimple ang buhay. Diba? Even sa ating lifestyle dati, pangarap tayo ng ay gusto ko yun. Naglolokohan nga sa isang preaching, isang magkapitbahay, isang kapitbahay. Napaka-inggitera po. Nakakita na ang kapitbahay niya may binababa na bagong appliances, malaking TV. Sabi sa asawa, Han, bili rin tayo ng TV, ganyan. May nakita may bagong ref, Han, bili rin tayo ng ref, ganyan. Alam mo yon. Pero sa Kristiyano hindi eh. Ang lifestyle natin, habang tayo ay sumisimple, doon natin na-appreciate yung blessing. Ang liit ng blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, pero dahil malinis yung puso natin, nagiging daluyan yun eh. Naiipatotoo mo pa nga yun eh. Na, grabe kung kailan, alam mo yun, tuyo lang ang ulam, pero ang peaceful, ang payapa ng isip habang kumakain, galak na galak. Diba? Kaya sabi dun sa magkapitbahay nga, nung nagkaroon ng patay, may lamay. Diba? Sabi nung kanyang asawa, baka gusto mo naman, meron din ditong paglamayan. Alam mo yun? Kumbaga parang, hindi, joke lang po yan, Kumbaga parang ganoon. Iba ang nagagawa ng malinis na sisidlan. Kaya, kung tayo talaga ay vessel, diba? Dapat patuloy tayo nagpapalinis sa Panginoon. Ang sarap kayang gamitin ang malinis. Diba? Ang isang damit, lalabas ka, sige, subukan mong gamitin ng putik na putik. Diba? Kahit pa anong paligo mo, kahit pa sinabunan mo pa yan ng mga body wash na mababango yung katawan mo. Kung susuutan mo rin lang ng puro mancha, puro maputik, lalabhan, mabaho na damit, baliwala. Diba? So kaya, ang sinasabi ko po dito, maging tayo, magpalinis tayo unang-una yung ating kaloob-looban ng puso po natin. Dahil, di ba, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung baso, maganda sa labas, pero marumi sa loob. Lagyan mo ng malinis na tubig. Iinumin mo ba? Iinumin mo ba yung baso na may patay-patay pa na dyan, na ipis? Iinumin mo ba kahit lagyan ng malinis na tubig? Hindi. Kasi, makakasama sa'yo eh. Contaminated na pati. So, dito, the vessel must be clean kahit gaano kalinis ang ilalagay ng Diyos sa atin. Kung hindi malinis ang puso natin, maaapektuhan ito. Lahat po tayo, hindi ko po sinasabi na talagang napakalinis ko, Pero salamat. Alam niyo po ang isang paraan ng pagpapalinis sa Panginoon, gumampan ka ng tapat sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Makita mo, pangalan mo nasa functionaries, inilagay yan sa iyo ng Panginoon eh. Ngayon, yung sisidlan. Yung sisidlan na gagamitin, magiging dalo yan dito sa morning devotion. Prepare ba yan? Amen, malinis ba yan? Ay, ako na naman, wala na.
Ay bakit dun ako sa prayer focus binigay, ang haba-habang manalangin dun, ang hirap ipanalangin. Yung mga ganyan ba. Kumbaga parang, hello po, kasi be simple, always be clean sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga ako'y natutuwa nga, alam niyo yung ibang mayayaman, nagtataka ako ano, meron kasi ako dating naging boss, well, di siya nagsusuot ng kahit na anong color everyday. Pumapasok siya sa office, lagi siyang naka-white. Kahit pa yan yung and then, yung palang gano'n ano, kapag ikaw ay simple, hindi mahahalata kung mumurahin o mamahalin ang suot mo. Kasi the more you look simple, the more you look clean. Mas lalo kang nalilinis sa paningin ng iba. 'Di ba? So, dito, 'di ba? Sabi ko nga na maaapektuhan, 'di ba? So, dun sa Psalm 51 na sinabi ko kanina, nagkasala si David doon eh, pero hindi siya nanatili doon. Ang ginawa niya, umamin siya, 'di ba? Nagsisi, humingi ng malinis na puso. Kaya na-restore siya bilang vessel ng Diyos. So, nagpalinis. The vessel must be clean. So, hindi hadlang naman ang pagkakamali eh. Talaga namang nagkakamali tayo. Alam mo kung ano yung nagiging hadlang para hindi ka malinis? Ito yung pagre-refuse mo to be cleansed. Yung tinatanggihan mo. Alam mo yun? Kagaya ng, di ba, sa isang worship leader, sino po dito ang mga worship leader, di ba? Magaling kumanta, di ba, ginagamit sa ministry. Kagaya nga nung ano, meron kasi sa amin ano, ang galing-galing niya. Pero, siya po kasi pinakamagaling, napaka-gifted, ano po. And then, nung kami nag-Bible study nga last Wednesday, may nakasama rin akong isang worship leader doon, worship team doon. Ang galing-galing daw. Pero yung worship team na yon, alam mo, palagi siya yung hinihintay. 45 minutes. Kahit na siya, lalo na pag siya yung mag-lead, palagi na lang siya ang hinintay, hinintay, hinintay. At yung mga kasamahan niya is, ang tinitingnan, eh, magaling kasi kaya sayang naman pag natanggal. 'Di ba? Wala na daw, hindi naman daw sila ganun kagaling. 'Di ba? So dito, kung tayo ginagamit ng Diyos, baka hindi tayo aware na baka meron na tayong something na hindi na pala nakapagdudulot na, nakaka-contaminate na pala sa iba. 'Di ba? So, ngayon kapag gano'n ang ginagawa po natin, unti-unti nawawala yung anointing na nilalagay sa atin ng Panginoon kahit magaling pa tayo. Mawawala at mawawala ka sa posisyon na yun kung hindi mo pahahalagan at hindi mo lilinisin, ano po, yung iyong sarili. Amen? So bakit? Kasi ang Diyos, hindi tumitingin naman yan sa gift. Kahit na sino pwede niyang pagpalain. Tumitingin siya sa kalinisan nung nagdadala. Sa kalinisan ng vessel. Hindi hinahanap ng Diyos ang perfect na sisidlan, hinahanap niya ang pusong handang linisin. So challenge, dito po sa the vessel must be clean. Kung sisilipin ng Diyos ang puso mo ngayon, malinis ba ang sisidlan na gagamitin niya? Amen. Sa pangatlo po, the vessel must be broken and surrendered. Amen. The vessel must be broken and surrendered. Ito yung para tunay tayong magamit ng Diyos, kailangang isuko ang sarili, nating control. At hayaan nating basagin ang pride, self-will, at sariling agenda natin. Di ba ang brokenness pagkawasak ng buhay eh? Ito ay pagkabasag ng ego at pagtalikod sa sarili. Pero doon ka nagamit. Nung iniladlad ng Panginoon. At ikaw, lahat ng iyong mga ginagawa, ipinahiya ka ng Panginoon. Naranasan mo ang mapahiya. Naranasan mong mabasag. Amen? Yung basag na basag. Kitang-kita yung loob kung gaano kakarumi, umaalingasaw. Doon mo naranasan na sumurrender sa Panginoon. At yung vessel na ginagamit ng Panginoon. Amen? Nung naranasan mo na parang wala ka nang malusutan. Yung buhay, yung image na iniingatan mo, di ba? All of a sudden, paggising mo, sumambulat sa mukha mo kung paano ka mapahiya. Bakit? Kasi malinis yung labas mo. Pero dun sa loob, punong
punong-puno ka pa ng kayabangan. Punong-puno ka ng dependency. Kaya nung dumating yung pagkakataon, gusto kang gamitin ng Panginoon, hindi dahil potential ka na, no. Kundi dahil may layunin siya sa'yo na sinabi dito sa chapter verse 7, di ba, na tayo parang palayok, nagawa sa putik. Ibig sabihin, ikaw ang magiging daluyan ng napakaraming pagpapala ng iba. Diba? Yung brokenness, yung ego mo dati na iyong, alam mo yun, pinapahalagahan. Makanti lang ng todo, talagang sasabog di ba? Pero doon ka kinatagpo Ang vessel na ginagamit ng Panginoon, lagi yang may surrendered heart. Amen? At ang surrender, hindi ang kahinaan. Ito ay pagbibigay ng buong control sa Diyos. Diba? The sacrifice, sabi doon sa Psalm 51 verse 7, the sacrifice of God are broken spirit. Diba? And then sabi doon sa Luke 22 verse 42, not my will, but yours be done. Grabe! Brokenness reveals what is inside. Hanggat buo ang sisidlan, nakatago ang laman. Diba? Pinapaganda mo ng pinapaganda ang image mo. Even as a Christian, pinapaganda mo. Ang vessel ako ni Lord, pinapaganda mo ng pinapaganda ang labas mo. Pero may nakatago kang hindi naman pala maganda sa loob mo. Pero, I tell you, darating ang time, babasagin at babasagin ka ng Panginoon. At ilalabas niya ang tunay na nilalaman niyan. Pero doon naiipakita ang liwanag ng Diyos. Minsan kailangan talaga nating basagin Kaya nga sabi, ang sarap ng basagin ng Diyos, ang sarap. Magpabasag ka kung piling mo buong-buo ka ngayon. Magpabasag ka para lumabas ang kanyang presensya. Surrender releases God's control. Kung hawak mo pa rin ang buhay mo, limitado lang ang gagawin ng Diyos. Paano ka gagamitin as a vessel kung limitado ka? Pero kapag sinabi mo, Lord, ikaw na ang bahala, makikita mo, yung dating hindi mo kaya, yung dating pinagpe-pray mo pa lang, pero sinurrender mo, di ba? Ibinigay mo yung control sa Panginoon. Along the way, nalalakaran mo na pala, kaya ko na palang mag-share, kaya ko na palang manalangin, kaya ko na palang umawit, di ba? Kagaya ni Sis Jenna, di ba? Kaya ko na palang pumunta dito at isama pa, di ba, sa platform na ito? Kaya pala, di ba? Kasi bakit? Sinurrender mo yung lahat ng control sa Panginoon. And God uses yielded, not resistant vessels. Hindi kayang hubugin ng matigas. Ang vessel na mapagmataas, yung ayaw mag-submit, mahirap gamitin yan Pero ang vessel na humble, yung teachable, kaya nga ako palagi, alam mo, pag sa gawain, pag hindi rin lang naman ako yung pinakang mensahera, alam mo yun, palagi ako nagtatanong minsan, alam mo, pag sa may mga platform din na online kasi Sis Bebs, even nga sa pagpipresider, nagtatanong pa ako dyan kasi parang feeling ko, nung araw na yun ay, kailangan ko pa rin matuto. Nagtatanong ko, Sis Bebs, anong kasunod po nito prayer? Kahit na ilang beses na akong nagagamit as presider, pero andun yung puso ko na magamit ako, na magsasabit ako dun sa tao na ginagamit din sa akin as vessel. Diba kaya napakahalaga na maging teachable ka Huwag suong ng suong na dada ng dada, alam mo na kasi. Kasi itong kasunod niyan. Ay, ang kasunod ng praise and worship, ito na. Ay, ang kasunod. Diba ang hirap? Ang hirap ng maging vessel ang ganon. Ano po? Diba? At doon sa Biblia nga, diba, yung alabaster jar, yung babaeng nagdala ng mamahaling pagpanguna. Doon, diba? Binasag niya At doon, diba, sumambulat lahat ng amoy. Diba? Hindi kasi niya basta binuksan lang, binasag niya. Bakit? Para mailabas lahat ng laman. Para walang matira. Maibubo lahat. Maibuhos lahat. So hanggat hindi tayo broken, may tinatago ka pang control. Pero kapag binasag ka ng Diyos, lahat ng the best.
The best mo, sa tingin mo the best mo, may the best pang ibibuhos sa'yo ang Diyos kapag ipinagkatiwala mo yung control sa Panginoon as a vessel. Sabi nga doon sa atin pong number 3, the vessel must be broken and surrendered. Amen? So, dito sa sinabi ko kanina sa not my will but yours be done, sinabi ng Panginoon sa Lucas 22 verse 42, ito yung ultimate picture ng surrender eh. Which is, ang Panginoon mismo, naging dahil yan ang kaligtasan sa atin, ang Panginoon Jesus mismo. Bakit? Grabe yung pag-surrender niya. May sariling will si Jesus, kaya nga sinabi niya na kung ano loobin mo, kung ano mo, ilayo mo sa akin, di ba? Pero pinili niya ang will ng kanyang ama. Ano yung naging resulta nun? Salvation ng buong mundo. Kaya nga tayo ngayon, nakilala ko kayo. Amen? Nakilala ko kayo eh. Imaginein mo po sa 42 ng existence ko dito sa mundo. May nakilala akong isang si Smilene, may nakilala akong Sister Rowena, Sister Jenna, Sister Annalisa, Sister Rosalie, Sister Gerani, Sis Bebs, diba? Sis Cherry, Pastora Mary Lou. Ang lalayo natin eh. Pero nakilala ko kayo eh. Diba? Because of the total surrender of our Jesus Christ. Diba? Pinili niya yung will ng Ama at naririto tayo kasi tayo ay tinanggap natin siya as our Savior. Kaya ngayon, pinagsasaluhan natin yung sinasabi dito na kayamanang espiritual, which is the good news. Amen? So dito, ang surrender mo today, may eternal impact kasi yan bukas. Kaya every time, every day is a surrender. Diba? Hindi yung nung isang linggo ka nag-surrender. Kung mag-surrender ka ngayon, may impact na agad yan bukas. Amen? So, ganun po yun. So, sa atin, isang tao na may, di ba, ang isang tao na may sariling plano, tayo, dumaan tayo lahat dyan eh. May career, may diretsyo. Kaya nga dati, bata pa lang tayo, tatanungin tayo, anong gusto mo paglaki? So, meron na agad tayong plano, may career na, may gusto na agad tayong maging direction ng buhay natin. Pero, tayo po na naririto as a vessel of Christ, tinawag tayo ng Diyos sa ministry na kung papipiliin ka nung bata ka, nasabi mo ba ito, ang gusto ko ay maging preacher, ang gusto ko ay maging pastora? Imagine mo, nasabi mo ba yun, bata ka pa lang? Pero tayo, tinawag tayo dahil gusto ng Diyos na tayo naririto. Kaya dalawang choice eh. Ang pagiging vessel eh. Di ba? Hawakan mo yung sarili mong plano o sumurrender ka sa Panginoon kahit mahirap. Si Jesus pinili niyang mag-surrender kahit mahirap. Hindi naging madali, pero nakita niya, grabe, mas malalim na purpose. Kaya nga, ang essence of salvation for humanity, napakalalim po niyan. Pero tayo, hindi man natin maarok yung kalaliman niyan, ano? Kung nauunawaan mo yung essence ng surrender na ginawa ng Panginoong Jesus, hindi mo lalaruin ang gawain ng Diyos. Palagi kang may purpose every time na gagampanan mo yun. Ang linaw ng direction mo, patungo yun sa kaluwalhatian niya. Bakit? May surrender heart ka eh. Nabasag ka. Sumurrender ka ngayon. Bawat gawain na sa tingin ng iba, ay opening prayer lang yan. Pero dahil sa purpose, dahil doon sa surrender na ginawa ni Jesus at naunawaan mo yung salvation na tinanggap mo, bawat gawain, kahit na maikli lang yan, ilang minutes yan, ang lalim ng purpose sa'yo. Grabe, embrace mo. Alam mo yun, na umaangat espiritu mo every time na ginagawa mo yun, parang feeling mo lumilipad ka patungo sa trono ng Diyos every time na gumagampan ka as a vessel of Christ. Amen? So, hindi ka mabubuhos ng buo hanggat hindi ka nababasag ng totoo. Kaya kailangan pabasag tayo lagi. Ano pa ba yung hindi mo isinusuko sa Diyos? May bahagi pa ba ng buhay mo na ayaw mong ipaubaya? The vessel must be broken and surrendered. Ang sisidlang basag at surrendered ay hindi useless. Ito ang pinakahandang gamitin ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, grabe siya o anong nangyari sa kanya.
malaman mo yung buhay na pinagdaanan, ganun pala. Kaya pala ganun na lamang pala siya magpagamit sa Panginoon. Di ba? Dahil nabasag siya, sumurrender siya, at yung pangyayari na yun, hindi naging useless. Di ba? Bakit? Dahil nawala yung hadlang sa pagitan ng kanyang kalooban. Di ba? At yung buhay niya ngayon na kung saan isinuko niya sa Diyos. Number 4, the vessel must be available. Kahit na gaano ka ka-gifted kung lagi kang busy, hindi ka laging available. Hindi pa rin ikaw ang totoong gagamitin ng Diyos. Hindi sapat na ikaw ay may kakayahan at hindi rin sapat na ang linis-linis natin. Kailangan handa ka rin magpagamit sa Diyos anumang oras, saan ka man niya ilagay. Sabi niya, maglilingkod ako sa Panginoon, maglilingkod ako sa Panginoon. Ibig sabihin, wala kang pipiliin. Ay doon, maganda doon. Doon patag ang hindi bako-bako, doon ako pupunta. Ay doon may pakain, doon yung mga binabible study ko, doon ako pupunta. Hindi. Dapat lagi kang available. Naranasan nyo na ba? To the point na humihingi ka ng comfort, humihingi ka ng taong pwede mong pagsabihan ng problema mo dahil gulong-gulo ka na, pero yung taong inaasahan mo hindi available? Diba? Ganon din yun. Ang Panginoon, nakikita niya ang bawat full picture ng taong nangangailangan. Kaya kung ikaw, available ka, sinabi ng Diyos, ipag-pray mo yan. Pero hindi ka available, di ba? Anong kahahantungan mo? Do you think the same pa rin ng pribileyo opportunity ibibigay sa'yo ng Panginoon? Hindi ka na nga available nung una pa lang. Diba? Yung availability po natin, napakahalaga po yan para tayo magpagamit. Yung kahandaan, yung pagsunod, yung paglalaan ng sarili. Diba? Kaya nga sabi nga sa Isaiah 6 verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And I said, here I am, send me. Diba? Bakit kailangan na ang vessel ng Panginoon available? Because availability is better than ability. Mas pipiliin ng Diyos ang taong present at willing kaysa sa taong talented pero hindi maaasahan. Kahit naman sa school kahit pag-aano ka katalino, kung lagi kang absent, sabihin, ang dami mong namimiss na mga quizzes, exam, pero minsan ka lang umattend, ang talino mo, pero kung lagi ka namang absent, di ba? Mas papasa pa yung mga taong hindi naman ganun katalino pero laging check attendance, matawag doon, perfect attendance. Di ba? Kaya nga, yung consistency ng pagiging available mo napakahalaga. Kahit pa anong ability meron ka, kung hindi ka naman available, hindi ka laging present at willing na magpagamit sa Panginoon, di ba? Baliwala rin po. Marami kasing gifted, pero hindi lahat available. Kaya nga, ang hirap-hirap. Minsan, abang ka ng abang dun sa parang feeling mo na tao na, alam mo, naranasan ko, pastor, no? Abang ka ng abang, pero never mo pa rin siyang maano kasi laging busy. Hindi available. Bakit although ang daming ginagawa, pero isipin natin, kapag po tayo binigyan ng Panginoon ng malaking gawain, kahit na anong busy po natin, kapag may nangailangan, make sure na available ka dun sa tao na yun. Kasi doon ka naman nag-umpisa Kaya ka nga naging ganyan, di ba? Dahil may isang tao, may isang vessel na ginamit ng Panginoon para maging available na ikaw ay turuan. Di ba? Na ikaw ay i-cultivate, na ikaw ay pagtiyagaan. So same with, ganun din. Di ba? Pero ang available, pwede pang hubugin lalo yan ng Diyos. Di ba? Kung available ka na, nagpapahubog ka pa, grabe pa yung ability mo, ay praise God, glory to God. Di ba? So availability ba? Why the vessel must be available? Availability means saying yes even when it's inconvenient.
Hindi lang kapag gusto mo o komportable ka. Minsan hindi mo plano, di ba? Hindi mo oras eh. Hindi mo gusto. Pero kapag tinawag ka ng Diyos, sasagot ka pa rin ba? Di ba? Availability opens door for greater assignment. Kung hindi ka faithful sa maliit, hindi ka pagkakatiwalaan sa mas malaki. At kaya ka naging faithful sa maliit, bakit? You are always be available. Di ba? Hindi yung ika-cancel mo lahat ng gawain mo kasi grabe, meron kang isang malaking event na pupuntahan. Pero dun sa mga maliliit na Bible study, kina-cancel mo dahil bakit matatamaan yung iyong assignment, yung iyong gagawin, di ba? Na parang feeling mo, mas kapaki-pakinabang. Hindi eh. Ang availability, tandaan natin, kung ang isang tao, isang vessel, isang sisidlan, isang lingkod ng Diyos, laging available yan. Nag-o-open po yan sa'yo para sa greater assignment sa'yo ng Panginoon. Subukan po natin. Totoo po yan. So, ang availability mo ngayon, ang nagbubukas ng next level ng paggamit ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi ka available, kahit sa mga simpleng gawain, sarado ang assignment na ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka available eh. Diba? So doon, kagaya niyan, empty cup, tsaka yung full cup, iisipin na lang natin, di ba? Ano na lang natin, imagine na lang natin, may dalawang baso kang hawak-hawak. Yung isang baso, ang ganda-ganda, mamahalin, binili mo pa sa SM. Pero, punong-puno na ng laman. Yung isang baso, plastic pa, binili mo lang sa palengke, 3-10, may ganun ba? Pero, walang laman. Alin ang mas madaling lagyan ng tubig? Yung empty at available? O yung punong-puno na pero ang ganda sa labas? Mamahalin siyang tingnan. Diba? So, wala yan dun sa pinaglalagyan. Wala yan dun sa itsura ng kung ano yung paglalagyan, di ba? Kahit gaano ka kagaling, kung punong-puno ka ng, ay, sarili ko to. Wow. Alam mo yun? Even nga sa mo eh. Ano yun? Kahit gaano ka, ay, umaga pa lang, ay, nanalangin na ako, check. Ay, nagbasa na ako ng Bible, check. Hello, pero pag may bigla ang gawain na hindi-hingi ang availability mo, nag-no ka, di ba? Pumupuno ka ng sarili mo lang. Mahihirapan ang Diyos na gamitin po tayo. Pero kung tayo, laging open, lagi po nating sikapin na maging available po tayo, lalo na po dun sa mas nangangailangan. Maging willing, at lagi po tayong maging ready. Amen? Kasi kapag po ganun ang attitude natin as a vessel, madali po tayong mapupunuan ng Diyos. Yung Diyos, lagi kanyang lalagyan eh. Kasi yung inilagay sa'yo, nagiging empty kasi idinaloy mo na rin sa iba. So ang Panginoon, excited, lagyan ka uli. So yung inilagay sa'yo, ibabahagi mo uli sa iba. Kasi available kang magbahagi eh. Diba? Kaya ang Panginoon, lilingon uli yan. Ay, teka. Ito, ubus na uli yung cup ni Sister Marichu. Ni-release uli niya, lagay uli ang Panginoon. Greater and greater and greater. Diba? Not just blessing, but the assignment, diba? Na ipagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya wag mo lagi sasabihin, punong-puno ka na ng salita ng Diyos. Tama na, pagod na ako. No. Eh, di ibigay mo sa iba. Ibahagi mo, vessel ka nga eh. Para maubos. Makita ng Panginoon, ayan, lalagyan ka uli. Amen? So, madali lang yan para sa Panginoon. So, dito, sinabi ni Isaiah, here I am, send me. Hindi siya perfect, pero nung tinawag siya ng Diyos, sabi niya agad, here I am, send me. Diba? So, hindi niya tinanong, saan ako pupunta? Kailan? Gaano kahirap, gaano katagal? Basta sinabi niya, here I am, send me. Sabihin, available siya. Diba? Sabi dun sa 1 Samuel chapter 3 verse 10, speak, Lord, for your servant is listening. So dito bata pa siya pero responsive siya sa tawag ng Diyos. So dito yung speak to me, Lord, for your servant is listening. Hindi edad o experience ang basihan. Hindi dahil sa galing mong manalangin, hindi dahil sa sipag mong magbasa ng
salita ng Diyos, kundi availability ang hinahanap ng Diyos. Amen? Sabi nga, sa church laging may dalawang tao, may kakayahan, 'di ba? Yung may kakayahan lagi namang busy, laging may dahilan. Pero yung isang tao, 'di ba na simple lang pero laging present at ready. Laging naririyan, sumusuporta sa gawain, 'di ba? Laging nagpapagamit kahit na feeling niya nahihiya siya nung una, pero willing siya eh. So sino ang mas madalas gamitin? Nakikita mo, kaya nga maging masaya ka. Ay, ako ang fussy. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ay, ako ang opening prayers. Makikita mo, hindi ka mawawala. Madalas kang gagamitin ng Panginoon. Kasi yung inilagay sa'yo ngayon, dun sa sisidlan mo ngayong araw, nirelease mo eh. At hindi naman papayag ang Panginoon na palagi kang empty. Pupunan at pupunan ka ngayon ng Panginoon. Kaya madadalas ang pagpapala sa'yo. Amen? So dito, sabi doon, yung available, hindi lang capable. Diba? Madalas na siya laging ginagamit ngayon. Kung hindi siya dati, capable, dahil siya laging available, ay ginawa siyang available ng Panginoon. So, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, hinahanap niya ang pinakahandang magpagamit. So, kapag tinawag tayo ng Diyos ngayon, sasagot ka ba agad or may excuse ka muna? Ang sisidlang available ay hindi naghihintay ng perfect moment. Hindi ko pa panahon. Mananalangin ka lang, kailan ang panahon mo? After 10 years? Diba? Ang mahalaga, available ka. Diba? Huwag ka na maghintay ng kung ano-ano pang mga perfect moment. I tell you, hindi darating yan. Magiging perfect lang yan pag tinanggap mo yung Panginoon na gamitin ka sa gawain niya. Yun yung perfect moment. And with God, laging perfect ang moment. Pagsusunod tayo sa Kanya at lagi tayong available sa Kanya. Ginagawa niyang pagkakataon ang bawat tawag ng Diyos. This is always my perfect moment. Every time God calls me to do this, laging perfect sa Kanya yung pagkakataon na yun. Walang hindi perfect. Perfect na Diyos ang tumawag sa iyo eh. Di ba? So number 5, the vessel carries the glory, not owns it. Ito po ang pinakamahalaga po sa akin. Natutunan dito po sa The Vessel Matters. Di ba? Ang ibig sabihin ng the vessel carries the glory, not owns it, ay ang tao ay tagapagdala lang ng presensya. So carrier lang po tayo ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po tayo yung pinanggagalingan nito. Hindi po sa atin ang glory. Dumadaloy lang ito sa atin. Mula saan? Mula sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 7, that the excellence of the power may be of God and not of us. And Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, I will not give my glory to another. Amen? So, ibig sabihin, you are a carrier, not the source. Parang tubo ng tubig. Yung tubig, dumadaloy lang sa kanya. Pero, hindi siya ang pinanggagalingan ng tubig. Ganoon din po tayo, ginagamit lang tayo ng Diyos. Pero, ang Diyos, ang source, kaya nga nakakalungkot eh. Sa church, alam mo, o sa iba, alam mo, hindi ka mabibig kahit gusto mong magpagamit. Pero, di ko alam ha, parang dumating kasi ako minsan sa point ng buhay ko, pero salamat, glory to God, na ayos ko yung sarili kong emotions. Yan. Sinurrender ko siguro sa Panginoon. Na parang ang dating palagi sa akin ay utang na loob ko na ako ay maging worker. Alam mo yun? Parang dating lagi sa akin na nakarinig din ako ng bababa kayong mag-asawa sa ministry. Pag di nyo tinigil yan. Alam niyo yun? Parang wow, ang sakit. Ang sakit eh. Di ba ang sakit eh? Para bang kanila ba galing yung ano ba to? Yung gagawin mo? Or sila ay nakalimutan yung pagiging vessel din nila eh. At parang inari na nila. Na parang kung hindi nila sasabihin wala kang kahahantungan. Nakakalungkot ano?
Pero salamat, as a vessel of Christ, I always make myself na submissive sa lahat ng tao. Teachable, lalo na sa Panginoon. Teachable. Lagi akong naglalagay ng space. Space na kung saan ay God, the Word of God, which is, sinabi ko kanina dun sa umpisa natin na kayamanang spiritual, which is the good news. And that word is my treasure eh. At ayokong mawala yung treasure na yun. That's why ganun kahalaga sa akin na ang bawat salita ay pagbulayan mo. Maybe, hindi pa lang dumarating sa point na nauunawaan ng lahat. Pero dahil nauunawaan mo, di ba, maging vessel ka pa rin sa unity. Maging daluyan ka pa rin na ang response mo ay kakikitaan pa rin na may unity ka. May peace and order ka. Alam mo yun? Galing sa Panginoon. Amen? Kasi carrier ka eh. Di ba? So yun, ginagamit tayo ng Diyos pero di ba hindi tayo yung source? Kapag inangkin natin ng glory, nawawala ang tunay na layunin ng paggamit sa atin ng Diyos. Ngayon, kung inangkin ko na ako'y magaling na, kung inangkin ko na ako'y marunong na dahil sa aking ilang taon ng pagpapagamit sa church, do you think patuloy pa rin ba akong magagamit ng Panginoon? Di ba hindi? Kaya laging bumaba. Baba lagi, baba. Amen? Lagi lang baba sa ating Panginoon. And sabi doon, the vessel carries the glory, not owns it, because the glory belongs to God alone. Hindi ibinabahagi ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa tao bilang owner. Pwede kang maging daluyan. Pwede tayong maging instrumento. Pero hindi ka pwedeng may-ari ng glory. The glory belongs to God alone. Minsan yung pride blocks the flow. Kapag pumasok ang pride inaangkin mo ang gawa ng Diyos. Talagang ganyan. Hindi tatayo ang ministry yan nang wala ako. Hindi niyang kaya, wala ako. Yung mga ganyan, ay umano siya pero hindi naman siya ganun ka-powerful mag-preach. Mga ganyan. Hindi ba? Kapag pumasok ang pride, inaangkin mo na yung gawain ng Diyos eh. Nagiging about sa'yo ang ministry. Kaya minsan napakahalaga po na tayo maghahayag din ng salita ng Diyos. Set aside mo kung puno-puno yung sisidlan mo ng emotions dahil grabe yung fighting yung mag-asawa, grabe yung kahirapan, grabe yung pinagdaraanan mo, pero ikaw ang naatasang tumayo. Aba, be the carrier for the glory of God. Wag makita yung iyong self doon sa sasabihin mo. Panindigan mo pa rin kung gaano ka kagaling na carrier ng Panginoon. Amen? So doon, di ba, wag laging about sa'yo, akin yung ministry na yon. Dumating din naman ako sa ganun pero hinayaan ko na lang. Pero kung para sa'yo, ibabalik sa'yo. At kung para sa'yo, harangan man ng tao, sa'yo pa rin yan ibibigay ng Panginoon. So ang resulta, di ba, nababawasan yung anointing pag tayo masyadong ma-pride. Nahaharangan yung daloy ng presence ng Diyos. Kaya makikita mo, striving ka na lang na, alam mo yun, labas na ang ugat sa leeg. Alam mo yun, ano ba na, naglalabasan na yung ugat sa noo, yung very, ano ba tawag doon? Yung sa noo. Dahil, feeling niya sa kanya na nanggaling lahat nawala kasi yung presence ng Diyos. Diba? Kagaya lang yan ng delivery rider di ba? Yung delivery rider, nagdadala lang yan ng package, pero hindi niya pwedeng akuin yung dala-dala niya na package. Hindi niya pwedeng, ay, akin to. Hindi. Pag sinabi ng rider na sa akin to, di ba? Mali ang kanyang ginagawa. Ganon din po yun. Yung word of God, hindi akin yan. Daluyan lang po tayo. Vessel po tayo yan. Kaya kung inangkin mo at parang ikaw na ang nakikita, di ba, ipinatungkol mo na sa iyo yung teksto na kapangyarihan spiritual ay ako ito ganyan. Ay, di ba? Mali ang ating ginagawa. So, dito, tayo ang tagapagdala lang ng blessing at ng message. Ano po? Pero hindi tayo ang may-ari. So, baba sa posisyon.
always gets the glory ng Panginoon. Kumbaga parang always God gets the glory. Yan pala. So, dito si John the Baptist, di ba? Sabi niya doon sa John 3:3, John 3:30, he must increase but I must decrease. Huwag mong iwawala sa bibig mo ang maitaas palagi sa tuwin na ang Panginoon. Every time na may pagkakataon ka, lagi mong ilabas. Siya yung mamamagnify. Amen. Baba mo. Palaging make it sure, even sa pag-awit, always gets the glory to God alone. Diba? Kasi kahit si John the Baptist, kahit sikat siya at maraming sumusunod sa kanya, hindi niya inangkin ng glory eh. Anong ginawa niya? Itinuro pa rin niya ang lahat patungkol kay Jesus. Si Peter, di ba? Pagkatapos dun sa Acts, di ba? Pagkatapos niyang mapagaling ang pilay, sinabi ni Peter, bakit ninyo kami tinitingnan na parang kami ang may kapangyarihan? Di ba? Doon itinuro din niya ang glory ay kay Jesus. Mananalangin tayo. God gets the glory dapat lagi. Amen. Huwag yung patungkol sa, alam mo yun, basta laging itaas ang Panginoon, i-magnify ang Panginoon. Ang tunay na vessel, ibinabalik ang credit sa Diyos. Diba? Kung tayo preacher na ginagamit ng Diyos, marami tayong maaabot. Pero dalawang pwedeng maging response yan eh. Inaangkin mo yung glory, ay ako ang dahilan kung bakit siya narinito sa church. Ay ako ang dahilan kung bakit siya nagbago. Pangalawang response, di ba? As a preacher na ginagamit ng daluyan ng salita ng Diyos, pangalawang response, dun sa una, inaangkin mo yung glory, ang resulta nun, pagbagsak mo. Babagsak at babagsak po tayo. Pangalawang response mo as a preacher, ginagamit ka as a vessel ng Panginoon para mas maibalik lagi ang credit sa Panginoon. Pangalawa, yung ibinabalik natin lagi sa Diyos ang glory. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Ang platform na ito sa Panginoon galing. Amen. Walang magaling, Panginoon lang. Every morning SFC devotion, Panginoon lang lagi. Panginoon lang lagi. Ibabalik natin lagi ang glory. Sa umpisa hanggang sa katapusan. Amen. Ang glory lagi sa Panginoon. Lahat ito galing sa Diyos. Ang resulta nito, tuloy-tuloy na magagamit ang platform na ito sa mas marami pang kaluluwa. Pag ganyan po yung response natin. Kapag inangkin natin ang glory, nawawala ang daloy. Pero kapag ibinabalik lagi natin sa Diyos, lalo na niya itong ipinapadaan sa iyo. Palagi kanyang ginagamit at gagamitin pa. So kapag ginagamit ka ng Diyos, kanino napupunta ang credit? Nasatisfy ba yung flesh mo, yung knowledge mo, every time pagkatapos na ginamit ka? Ay, ang daming nag-insight. Ang galing ko kasi. Kahit di mo sabihin na magmula sa labas, sa bibig mo ng galing ko kasi, pero yun yung naramdaman mo. Do you think na ang credit ba nasa Panginoon? Pero every time na ginamit ka, may mag-insight man dyan o wala, alam mo na nakarating sa kanila. After nun, kung wala ka na sa eksena, yumuko ka at magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Lord, salamat, ginamit mo po ako ngayong umagang ito. I magnify your name, you get the glory. So, ganun po. Ang sisidlan na tunay na ginagamit ng Diyos, hindi yan kumukuha ng kaluwalhatian. Hindi yan nangunguha. Kundi lagi yang nagbabalik sa kung saan ito nanggaling. Ibinabalik niya ito lagi sa pinanggalingan. Amen. The vessel matters. Sa kabuuan po, napakalino ng mensahe. Hindi lang ang laman ang mahalaga. Ang sisidlan ay mahalaga rin sa Diyos. Maaari kang may calling, may gifting, napakaraming opportunity para magamit ng Diyos. Pero kung ang vessel ay marumi, hindi surrendered, hindi available, punong-puno ng tingin sa sarili niya, malilimitahan ang paggamit ng Diyos sa iyo at sa akin.
The vessel determines the use. Sabihin, ang condition mo ay nagtatakda ng assignment mo. The vessel must be clean. Ang kalinisan ng puso ang nagdadala ng anointing. The vessel must be broken and surrendered. Ang pagpapasakop ang nagbubukas ng tunay na purpose. The vessel must be available. Ang kahandaan ang susi sa paggamit ng Diyos. And the vessel carries the glory, not owns it. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Hindi tanong kung may laman ka ngayong umagang ito. Ang tanong, anong klaseng sisidlan ka ngayong umagang ito? Kasi kung ano yung laman yan, yun ang dadaloy sa iyo sa buong maghapon. Kung hahawakan ka ng Diyos ngayon, malinis ka ba? Nagpalinis ka ba? Handa ka ba? Or nakahanda ka na? Buo ka pa ba sa sarili mo? Surrendered ka na ba? Diba? Kasi ang destiny ng laman ay nakadepende sa kondisyon ng sisidlan. Kaya kung nais mo gamitin ng Diyos ng higit, hayaang baguhin niya ang iyong buhay. Amen. Glory to God. Salamat po sa atin pong Panginoon. At ibinabalik ko po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ang Panginoon po ay napakadakila. At ngayon lang po talaga lagi nating napagtatanto na ang purpose talaga natin is to be a vessel, Panginoon, ng atin pong Panginoon. Mali ito, malaki. Make it sure na you carry the glory of the Lord. Ano po? Kasi hindi man natin maipahayag ng pinakang powerful yung atin pong teksto ngayon, ano? Pero glory to God dahil tayo pong lahat ay nagkakaunawaan na lahat tayo dito is vessel, sisidlan na nagiging daluyan ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya sa lahat ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Salamat po sa Diyos at pinupuri ko po ang Panginoon at itinataas ko po ang ating pong Panginoong Yesus sa umagang ito. Amen and amen. Salamat po and back to you po, Sis Jenna. Amen. Salamat po sa buhay mo, Sis Med, sa isang reminder sa atin ng Panginoon, no? Na kailangan tayong magpabasag, wasakin,